Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Siyam na araw mula nang maganap ang malagim at madugong masaker sa Maguindanao. Handog ng Reporter's Notebook ang isang espesyal na report bilang pagpupugay sa mga biktima na kinabibilangan ng aming mga kasamahan sa industriya. Ang Reporter's Notebook ay nakikiisa sa lubusang pagkondena sa pangyayari. Umaasa na walang sasantuhin sa paggawad ng hustisya at pagwawakas sa siklo ng karahasan. Mga inosenteng sibilyan, mga kababaihang walang kalaban-laban, at mga mamamahayag na tumutupad lamang sa kanilang tungkulin. Lahat kabilang sa mahigit 60 kataong walang awang ibinaon sa hukay at pinatay sa malagim na Maguindanao Massacre. Ang pinakamarahas at madugong krimeng naganap sa kasaysayan ng politika sa bansa. November 23, Lunes, papunta sa bayan ng Sharif Agwak o ngayoy bayan ng Ampatuan, ang konvoy na pinangungunahan ng asawa at mga kaanak ni Buluan Vice Mayor Ismael Mangudadato. Ayon sa mga pahayag ng vice-alkalde, sa takot na may mangyaring masama at pag-aakalang hindi sila gagalawin, mga babae ang ipinadala ni Mangudadato upang ihain sa COMELEC ang kanyang kandidatura sa pagkagobernador. Pero nangyari ang iniiwasan at kinatatakutan. Lahat kabilang sa mahigit 60 kataong walang awang ibinaon sa hukay at pinatay sa malagim na Maguindanao Massacre. 24 oras. May malagim na pong kaganapan kaugnay sa tunggalian sa politika at yan po ay nangyari sa lalawigan ng Maguindanao. Kanina po mga bandang alas 9, tumawag po si Lizzie sa akin. Nagkaroon kami ng konting conversation, mga more or less 15 seconds. Sabi niya hinarang kami dito ng mga more or less 100 uniform armed men. Pinakauling mensahe niya, sinampal na ako ni Andalang Patuan Jr. Para sa pamilya Mangudadato, walang dudang politika ang nasa likod ng naganap na massacre. Iisang itinuturing nilang utak o mastermind. Si Andal Ampatuan Jr., kasalukuyang mayor ng bayan ng Ampatuan at napapabalitang makakalaban ni Mangudadato sa pagkagobernador ng Maguindanao. Kapwa makapangyarihan at galing sa kilalang pamilya ang dalawang nagbabanggaang angkan. Si Mayor Ampatuan Jr., anak ni dating Governor Andal Ampatuan Sr. at kapatid ni ARMM Governor Datu Zaldi Ampatuan. Sinasabing noon pa man, maimpluwensya na ang kanilang angkan. Ayon kay Professor Jill Kipley Wadi ng UP Islamic Studies, panahon ni dating Pangulong Marcos nang gawing kaalyado ng pamahalaan ang mga Ampatuan dahil sa umano'y malalim na relasyon nila sa Moro National Liberation Front o MNLF na nooy mahigpit na kaaway ng pamahalaan. Because of the role of the Ampatuans, they were given much, I think, support and access to power by the late President Marcos and onward, including the subsequent administrations. Until I think they were able to build their political careers. Kilala naman sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang mga Mangudadato. Nakaupo rin sa matataas na posisyon sa lugar ang ilang miyembro ng angkan. Dating magkaalyado ang dalawang pamilya. Katunayan, sa kandidatura bilang gobernador ng matandang Ampatuan noong 2001, isa sa mga sumuporta ang mga Mangudadato. Yung matandang yan, si Andal Ampatuan, pumunta po. Nung time na malapit na mamatay yung aming tatay, pumunta po itong si Andal Ampatuan. Hiningi po niya sa aming tatay. Sabi niya, Dato po hinihingi ko po ang pag-aaruga sa iyong mga anak. Pero ang magandang relasyon ng dalawang pamilya
Tila nagkalamat nang magpasyang tumakbo si Vice Mayor Mangudadatu bilang gobernador ng Maguindanao, kilalang baluarte ng mga ampatuan. Kung kapangyarihan daw ang pag-uusapan, malayong mas makapangyarihan ang mga ampatuan. I think ang Mangudadatu, tulad ng Ampatuan, malalim din ang ugat niyan sa Maguindanao at sa iba pang area sa Central Mindanao. In fact, mayroon din silang mga network in terms of personalities and relatives in the political office. But din hindi ganun kadamihan. Kilala rin kaalyado ni Pangulong Arroyo ang pamilya Ampatuan. Ayon kay Professor Wadi, ang kakayahan ng mga Ampatuan na mag-deliver ng boto tuwing eleksyon ang dahilan ng pagiging malapit ng mga Ampatuan sa Pangulo. Para bang walang pwedeng tumakbo ngayon sa ARM, the Autonomous Region of Muslim Mindanao, na hanggat walang blessing from the Ampatuans. Kasi unang-una malaki ang kanilang impluensya, pangalawa may pera sila para maglunsad ng malawakang campaign para panalunin kung sino man yung kanilang manok during election. Noong 2004 presidential elections, nanalo sa lalawigan ng Maguindanao si Pangulong Arroyo kontra kay FPJ. Nabokya rin noon si FPJ sa 3 bayan sa Maguindanao. At noong 2007 senatorial elections naman, 12-0 ang resulta pabor sa senatorial ticket ng administrasyon. Malaki raw ang naging papel ng mga ampatuan sa mga resultang ito. Kung nakuha mo na yung suporta ng mayor, ng governor, panalo ka na dun sa area yun. Nagdi-deliver sila ng boto especially during critical times. Sa ulat ng Reporter's Notebook noong 2007, inihayagang umano'y malawakang dayaan na nangyari sa bayan ng Sharif Agwak, kilalang baluarte ng mga ampatuan. Ayon sa isang source noon, dinoktor daw ang resulta ng mga boto para pumabor sa mga kandidato ng administrasyon. Paano nyo ginawa yung pagboto? Kami po mismo yung nagsulat sa balota. Pagbuksan po yung balota, yun dun sa official ballot, malalaman po ninyo na yung writing ay bawat porsyento 3 tao lang ang pare-parehas ang writing. Tapos yung mga thumb mark doon, iba thumb mark ng mga ibang tao po. Pero ang lahat ng akusasyong ito, pinabulaanan noon ni ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Saan pa ba tayo maniniwala? Sa isang teacher kuno na hindi nagpapakilala? O doon sa buong teacher ng probinsya ng Maguindanao? Paano nyo po ito i-explain na yung gym, may mga natutulog? Ang participation ko lamang ay nung time ng pagboto is bumoto ako. Ulitin ko, nandyan po ang COMELEC, nandyan ang PNP, nandyan ang AP to do the proper investigation so that appropriate action will be take place. Sa kasong kinasasangkutan ng mga ampatuan, may mga pumupuna sa anilay malinaw na ugnayan ng pamahalaan at ng mga ampatuan. Nang sumuko sa kamay ng mga otoridad si Ampatuan Jr. noong Huwebes, mismong si Justice Secretary Agnes De Vanadera at Presidential Advisor for Mindanao Affairs na si Jesus Dureza pa ang sumundo kay Ampatuan. Walang posas ang itinuturong suspect at wala ring naging malinaw na sagot ang mga opisyal ng gobyerno kung aresto ba o surrender ang nangyaring pagdakip sa kanya. In the first place, parang pinapag-usapan pa yung mga suspects. Pupuntahan pa yung mga suspects at i-arrange pa ng ganito, ng ganon. Hindi ba merong mga proseso dyan? At saka in some instances nga, isang witness na hindi pa totoo yung sinabi, inaresto na yung tao, ito pa. Habang tinutuligsa ng ilan ang mala VIP treatment sa kanya, si Ampatuan Jr. naman, mariing itinanggi na may kinalaman siya sa krimen. Hindi po totoo yung binibintang sa akin. Habang hinihintay ang kahihinatnan ng kaso, nakadetine sa National Bureau of Investigation si Mayor Ampatuan. Like ng mga nakaraang mga taon na pwede kang pumatay ng media, hindi ka mapaparusahan. Yung culture of impunity nga tinatawag.